Alright mga Lodi Bros, it's been a while. 2 months walang vlog. Na busy sa isang negosyo na pinagkakaabalahan natin. Pero ngayon kahit medyo maulan, hindi ko pa kakawalan yung chance na to na makapag vlog tayo ng isang premium bike na naman. So kung hanap mo ay retro na may pagka social, alam mo yun, yung tipong pag sinakyan mo nagbibigay ng statement na hindi ka basta-basta kung sino lang. So ito na yun, the BMW R90. Alright. So isang mabilis na ikot lang. Yan, LED na headlight, boxer type engine, and then shaft drive. So in short, wala siyang chain at nasa kabila yung kanyang exhaust. Sige, test ride muna tayo. May kakaiba dun ha. Ang bayo niya ano hindi yung typical. Kasi mga typical bikes pagka ni-rev mo may vibration lang. Pero ito yung vibration ng motor na to sideways Okay, smooth naman ng shifting. Wow. Ang ganda ng handling Pero ano lang tayo, chill lang. Hindi biro ang presyo ng motor na to Hindi pa kasama yung customized na parts niya ha. Nasa 1.3 million na to. Pero balita ko kasama nung lahat ng mga pinalitan daw dito umabot na ng 2M So ingat lang. Baka maging automatic sold. So unang-unang napapansin ko yung sound niya. Meron siyang kakaibang sound Sound check. Dito pala. Naka-drive na tayo ng mga Ninja 650, Z400, Ninja 400. Tapos yung mga crossplane naman like MT-07. So meron din silang distinctive na sound na parang V-twin. Ito ko kaiba Parang maugong siya tapos torquey. And then pag binomba mo nga, yung parang medyo pumapaling. Ganda ng torque. Similar yung engine nito sa mga Subaru BRZ, yung tinatawag nilang boxer type. So kaya tinawag na boxer type engine to, para dun sa mga hindi pa rin nakakaalam, dahil yung movement ng mga pistons ay para silang nagbo-boxing. So yung rotation nila is opposite direction. Sarap. Ang sarap. Yung torque niya hindi ko masasabing yung parang sobrang salbahe tulad ng mga ibang liter bikes na na-drive ko. Ito pang Mr. Suave lang Pero hindi mo pa rin pwedeng i-take for granted, dahil pagka nagpabaya ka dito sa motor na to, delikado. Ang ganda ng handling.
Ang motor na to nasa 222 kilos curve weight. Pero pag umaandar ka na, parang alam mo nagdadrive ka na lang ng ordinary bike na medyo mas malapad lang ng konti yung tank nya. Speaking of riding position, sa height ko na 5'9 and a half, para sa akin medyo konting-konting, sabihin na lang natin medyo nakalin ako. Konting-konti lang, hindi siya sobrang upright tulad ng mga ibang naked bikes. Which is gustong gusto ko, kasi kapag sobrang upright, medyo nawawala yung ano yung parang feeling na may pagka, para sa akin yung astig, yung feeling. Kasi gusto ko yung medyo nakasubsob pero ayoko ng sobra na to the point na parang masasacrifice ko ng likod ko, especially sa age ko, no? Medyo umiidad na tayo mga Lodi Bros pero still ine-enjoy pa rin natin ang mga motor. Feeling ko ito nga yung isa sa mga nagpapa-slow ng aging ko pero dapat maingat sobra, kasi baka nga naman hindi na tayo tumanda. Yan, ganda. Yung shifting niya walang sabit, pero from neutral tapos magna number 1 ka or gear 1, medyo may konting parang kalansing. Siguro kasi nga dry clutch ito parang tulad ng mga Ducati, kaya medyo maingay yung tunog ng mga shifting niya. Sa umpisa lang naman, pero pag ito umaandar ka na, wala na, smooth na. Grabe, ang sarap. Isa pang na-appreciate ko sa motor na to mga Lodi Bros, yung cockpit nya. Yan, tignan mo yung harap. Walang obstruction, walang kahit ano ng mga nakaharang sa harap mo, mga visor. Alam mo yun, classic na classic yung feeling. Ito lang siya. Tapos napaka-classic nung itsura nung speedometer nya, tsaka yung, yan, yung sa odometer. Dalawang bilog lang. Tapos may konting digital lang. Napaka-raw ng bike na to. Bomba tayo. Speaking of engine heat, minimal lang. Pagka nakahinto ka sa mga traffic light, mas mafe-feel mo syempre. Anyways, nakakatulong naman din yung oil cooling system nito air and oil cooled. So temperature natin is 102. So U-turn tayo. Tingnan natin. Okay. Turning radius nya maganda rin. Actually pwede mo nga itong gamitin din pang araw-araw city drive, tapos highway ride. Malawak din yung kanyang turning radius. Yan, tabi tayo dito konti. So ito na nga mga Lodi Bros, the BMW R9T. So meron itong 1170cc engine, boxer type, air and oil cooled, fuel injected, 4-stroke, 8 valves,
2 cylinders pala to. Yan, kitang kita nyo naman. Then double overhead cam siya na mated sa 6-speed manual transmission na dry clutch. Then meron itong 110 horsepowers and 116 newton meters of torque. And then here we have Brembo calipers, and then double disc brakes, upside down fork na napakataba, ganda tingnan. And then LED headlights. And then dito sa rear, nabanggit ko kanina, shaft drive. So wala siyang kadena. And nandito sa kabila yung exhaust. Then sa rear tire size is 180, 55, 17. Tubeless run flat tires. And meron siyang wire spoke rims. And sa harap is meron siyang 120, 70, 70 na gulong. Then fuel tank capacity is 18 liters. Napakalaki ng tangke niya. And ang kanyang fuel consumption is around 19 kilometers per liter. Depende sa iyong throttle habit. And then sa likod, pinalitan na to yung kanyang suspension. All-ins na siya. Ang isang full tank nagre-range ng around mga 340 kilometers. Yan, isang puno. Pero yun nga, depende kung paano kang humataw. Sa instrument panel naman, so simple lang naman siya. Ito yung menu, up and down ka lang naman. So engine temp, clock. Then para mag setup ka, siguro kung may mga i-adjust ka pa dyan, huwag natin galawin yan. Then Odo, trip 1, trip 2. Yan. And then pag down naman yung pe-press mo, dito naman sa kabila. So time, date, consumption, average speed. Yan, voltmeter, ride time. Yun lang naman. Wala namang masyadong complicated na mga kung ano-ano. And then meron siyang adjustable na clutch lever sa left, and then brake lever sa right, adjustable din. Then aftermarket na to. Pati yung bar and side mirrors, aftermarket na din. And then ito yung high beam, passing light switch, hazard lights, menu, ABS switch. May ABS pala to mga Lodi bros. Turn signal lights, and then horn na parang bus. Akaya. And then dito engine kill switch, and yan, electric starter switch. So that's it. Seat height is around 805 millimeters. Para sa isang 5'9" and a half na katulad ko, sobrang lapat na lapat yung aking paa kapag nakaupo ako. Sorry, hindi ko may pakita sa inyo yung yung seating position dahil wala akong dalang tripod or kahit cellphone stand. Pero kung titingnan ninyo, yan, lapat. And then sa kabila, lapat na lapat din. Medyo may kalaparan yung upuan gawa ng tangke, pero still kayang kaya pa rin. Kahit mga 5'6", 5'5", kayang kaya pa rin yan. So let's go. Nakita nyo nung in-start ko, sideways yung bayo eh. Ulitin natin ha. Gumagano no. Kahit yung instrument panel lang tignan nyo, tsaka manibela eh. O diba? Let's go. Carbon Lodi oh. Hindi ko na may isa-isa yung mga in-upgrade dito, tsaka yung mga pinalitan eh. Sobrang dami. Basta ang sabi sa akin, umabot daw ng 2M. Kaya ganun na lang talaga yung pag-iingat natin dito. So ano masasabi ko sa riding comfort nito? Para sa akin kahit i-ride ko to ng malayo, walang problema sa position niya. Mas masarap ang i-ride ito ng malayo-layo, kasi hindi mo masyadong ma-feel yung engine heat. Medyo nakaluwa yung makina eh. Ang maganda lang, malayo-layo yung binti ko doon sa kanyang sa engine. Hindi mo masyadong mararamdaman yung engine heat. And then yung tangke, ayan, saktong-sakto naman din sa hita ko.
Ang ganda ng pagkakayakap ng hita ko sa tangke. Yun lang, walang tank pads, kaya ayoko rin masyadong idikit yung maong ko, baka magasgasan. Sa mga nagtatanong, top speed, base sa research ko, this bike can go a little over 200 kph. Siguro mga 205, 208. So kung babalikan ninyo mga binanggit kong specs kanina, yung horsepower nito is 110, mas mataas pa yung torque, which is 116. So hindi talaga dinesign yung motor na to na, alam mo yun, yung sobrang waswasan tulad ng mga super sports like the CBR 1000. Kahit na 1300cc to, ano naman to cafe racer. Hindi ito yung parang track weapon mo talaga. Pero kaya nito makipagsabayan sa mga mabibilis na motor. Anyways, hindi mo naman kakailanganin mag 200 kph everyday. Sapat na nga sa mga group rides yung 100 hanggang 120. Minsan pipiga ka ng konti, 160, 170. Hindi mapigilan yung kate, Makati. So minsan pipiga ka 160, 180. Pero sabihin mong magto 200 ka palagi, lalo na dito sa amin sa Palawan, hindi mo masyadong gagawin yun. Yung preno niya ganda rin, kagat agad. Nakakagulat yung busina nito eh. So isa lang yung medyo i-expect mo sa gantong motor, medyo ma-vibrate siya. Medyo lang naman sa paa, sa legs, meron din sa manibela. Mas nagiging smooth yung makina niya kapag mas binibilisan mo. Baliktad naman. Usually naman yung ibang engines, the more na binibirit mo, the more na nagiging mas ma-vibrate. Pero itong motor na to, the more na bumibilis ka, the more na nagiging pino yung andar niya. Gumigewang talaga, ramdam ko eh. Akala mo yung tinutulak ka ng hangin. Oh. Also, napansin ko sa clutch, medyo hindi siya malambot. Okay naman, pero alam mo yun, hindi lang siya kasing lambot ng mga motor na nadadrive ko, like the Kawasaki's, yung may mga clutch assist na kahit isang daliri. Ito kaya mo naman, kaya lang mas may effort. Oh, parang hirap nga ako sa isang daliri eh. Dalawa kaya. Yun. Sa Kawasaki yun, kahit isa. Para sa displacement niya, tapos 19 kilometers per liter average, okay na yun. Kasi usually mga liter bikes nagko-consume ng mga 15 kilometers per liter eh. Pero mga inline 4 yun tsaka mga super sports yun. Ito nakakatuwa kasi matipid pa siya. Para lang siyang 650cc, like mga Ninja 650 or Z650, ganyan. Matipid na siya. Tapos hindi maiwasan na yung mga tao mapapalingon pagka napapadaan ka, kasi unique yung motor eh. Tsaka bihira yung mga motor na dito sa lugar namin yung may gantong engine, yung nakaluwa. Yan, hindi siya mahirap hanapin yung neutral nya. So yan, maghihintay tayo rito mga 1 minuto. So nakita may nguminginig-nginig sa kamay ko. Yan, engine heat, hindi masyadong ramdam. Okay naman. Pero yung temperature natin is 109 degrees Celsius. Medyo mainit na yan. Kasi usually ang mga engine 105
Yun na yung kanyang operating temp. Pero dahil nga nakahinto tayo, expect mo iinit pa yan. City rides, ito masasabi ko, dahil medyo malapad siya, okay naman mag lane filtering, pero ingat lang, doble ingat. Kasi unlike ng ibang mga motor, kahit na sports bike, medyo mas makipot. Yun lang ang problema nun, turning radius. Ito naman, kahit na medyo malapad, pero malawak yung turning radius nito. Plus dagdagan pa na medyo mababa yung upuan, mas kumpiyansa ka na medyo sumingit-singit kahit may kalakihan yung motor. Ayun, oh. So yan ang itsura ng isang 5.9.5 at tinakpan nila pag nakasakay sa isang BMW R90. Si Manong panira ng trip eh, oh. Kita ko na yung sarili ko dun eh. So final verdict, para kanino ba ang motor na to? Unang-una, dapat may pera ka. Brand pa lang alam mo na eh. Ang motor na to is nasa around 1.3 million pesos or higit pa. Hindi ako masyadong updated sa price niya, pero nasa ganun yan. Kung ikaw yung tipo ng buyer na naghahanap ng motor na hindi yung pangkaraniwan, na mayroong distinctive character because of the boxer type engine, iba rin yung tunog, tapos hindi ka masyadong mahilig sa mga techy na mga sasakyan, mga TFT, traction control, wala ito nun eh. Riding modes, wala ito nun. Pro bike lang to. So kung ikaw yung tipong oldies but goodies, tapos mahilig ka sa mga old school, so bagay na bagay sa'yo ang motor na to. Dali lang rin sumingit eh. Pero pag naalala ko yung presyo nito, napapapreno ako ng konti. So shoutout sa owner nito, si Boss Joel. Yan, medyo i-discreet ko pa rin, syempre. Although kilalang kilala siya rito sa Palawan. Shoutout sa iyo, Boss Joel. Thank you, pinayagan mo ako. Kaya kahit na medyo maambun-ambun nung nagka-araw eh, game, sayang pagkakataon. So abangan nyo mga next videos natin, mga naka-line up pa tayo mga motor, mga Lodi Bros. Thank you for watching. Salamat sa support always. And this has been your bro nagsasabing always, ride safe and stay alive. God bless.